Ngayong huling Biyernes, bago magsemana Santa, pinaikting pa ng LTO at LTFRB ang inspeksyon sa mga babiyaheng bus sa ilang terminal sa Metro Manila. Bahagi po yan ng kanilang Oplan Exodus. Ilang pampasaherong bus ang nasampulan at meron pang tinanggalan ng plaka matapos malaming babiyahe ito sa labas ng orihinal nitong ruta. May ulat on the spot si Tricia Zafra. Tricia? Rafi Pia, nag-ikot nga sa iba't ibang terminal sa Quezon City ang LTFRB at LTO para mag-inspeksyon ng mga bibiyahing bus ngayong panahon ng Semana Santa na marami na naman tayong mga kababayan na babiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Alas 6 ng umaga kanina nang simulan nila yan sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao. Bahagi ito, Pia, Rafi, ng Oplan Exodus na inilunsad ng DOTC, LTFRB, LTO at MMDA noong isa pang linggo para bantayan ang biyahe ng mga kababayan natin ngayong Semana Santa. Tinitingnan daw ng LTFRB kung lahat ba ng bumibiyahing bus ay may prangkisa at permit. Pag daw kasi sumakay sa isang bus na walang prangkisa o permit, wala raw itong insurance coverage sakaling may mangyari. Ngayong umaga o kaninang umaga, isang bus ng DLTV company ang tinanggalan ng plaka dahil out of line ito. Babiyahing Leyte sana pero hanggang Candelaria, Quezon lang ang nakatakdang ruta ng bus batay sa prangkisa nito sa LTFRB. Alas 8 sana ng umaga yung biyahe nun kanina at dahil hindi ito pinabiyahe, tumawag ng kapalit na bus para hindi naman maantala yung mga pasaherong sasakay dapat doon. Dalawa pang bus ng DLTV company ang napag-alamang out of line pero pinabiyahe na rin ng LTFRB at binigyan na lang ng warning dahil may sakay na itong mga pasahero ayon kay Attorney Winston Hines, chairman ng LTFRB. Gayunman, ipatatawag pa rin ang bus company para magpaliwanag at pag napatunayang may paglabag sila, magbabayad dito ng multang 6,000 piso bawat bus na may paglabag. Isang bus din ng Peña Francia Travel and Tours sa Araneta Center Bus Terminal na papuntang Albay kanina ang sinita ng LTO dahil kulang ng isang tornilyo yung gulong. Ayon sa mga taga-LTO, delikado ito dahil magwi-wiggle yung gulong nito at baka makadisgrasya pa. Hindi makakabiyahe ang bus hanggat hindi nito nakukumpleto yung tornilyo ng kanyang gulong. Sunod namang pinuntahan ang terminal ng Genesis Bus Company sa EDSA Cubao. Isang out-of-line na bus din ang nakita at hindi pinabiyahe. Sa Jamliner Terminal naman na biyaheng Southern Tagalog, pasado sa inspeksyon lahat ng babiyahing bus, pati na rin sa Dagupan Bus Line na binisita rin kanina ng LTFRB at LTO, walang mga naging problema sa ininspeksyong bus. Ayon sa LTFRB at LTO, bagaman nakabantay ang mga otoridad sa kaligtasan ng mga sasakyan, dapat din maging alerto yung mismong mga pasahero. Yung pagmamaneho ng driver nila, dapat nilang maging matyagan nila. At kung ito ay nakakatulog, kung ito ay masyadong mabilis na sa pagpapatakbo at kaskasero, alam naman po nila kung ano yung dapat na pag-ingatan, sila na ang magpaalala. Ipagbigay alam sa amin, sa aming 24/7 na hotline, 459-2129. Ang una talaga yung safety features kasi buhay nila ang nakasalalay dyan eh. So kung nakita nila may mga problema lalo na sa guma, they should be proactive about it. Either huwag sila sumakay o sabihin nila, i-report nila sa amin. Ayon pa sa LTFRB, Rafi, wala na nga raw dahilan para magpabiyahe ng mga kolorum o yung mga out-of-line na bus. Ngayong taon lalo na at dinagdagan daw yung mga unit ng bus na may special permit na babiyahe ngayong Semana Santa. Mula raw sa mahigit 500 noong nakaraang taon, 945 units ng mga bus ang i-issuehan ng special permit para ma-accommodate lahat ng mga pasaherong dadagsa ngayong Semana Santa. Samantala, Rafi, narito tayo ngayon sa terminal ng Victory Liner sa Pasay City kung saan makikita mo napakarami na rin mga pasahero ang naghihintay sa kanilang mga bus at mahaba na rin yung pila ng mga pasahero na kumukuha ng kanilang mga pinareserbang ticket o di kaya ay nagpapareserba ng ticket para sa kanilang biyahe sa susunod na linggo sa Semana Santa. Ayon dito sa dispatcher ng bus terminal, fully booked na yung biyahe nilang Tuwigaraw at meron pa raw natitira naman papuntang Baguio. Yun nga lang medyo puno na raw yung Miyerkules Santo hanggang Huwebes Santo ng ilang biyahe pa norte at yan daw talaga rin yung inaasahang dagsa ng tao. Kaparehas din nung naiulat natin kahapon sa bus terminal naman sa Araneta na papunta namang Kabisayan at Kabikulan. Talagang Miyerkules Santo raw ang inaasahang dagsa o bulto ng mga pasahero. Samantala, naglabas Rafi ng hotline sa mga otoridad kung ang mga motorista ay makakaengkwentro ng mga abusadong driver ng mga public utility vehicles. Ayon sa Highway Patrol Group, maaari silang tumawag sa mga numerong 0920-578
0920-578-4305. Yan ay 0920-578-4305 at 0906-374-5375 o 0906-374-5375. Makikita yan ang ating mga manonood sa ating screens. Rafi? At Tricia, doon sa mga inikutan ng LTFRB, meron bang problema ng biglaang pagtaas ng pamasahe tulad ng nakita ng ilang pasahero sa Araneta Bus Terminal? Rafi, pakiulit. Kung meron lang problema dyan sa inikutan ng LTFRB ngayon na biglaang pagtaas sa pamasahe tulad doon sa Araneta Bus Terminal. Wala naman, Rafi, na ipaliwanag yan ng mga dispatcher natin na nagkakaroon nga raw ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga pasahero saka ng mga dispatcher ng bus company. Kasi kapag off-peak season, kapag hindi Semana Santa, halimbawa na wala masyadong pasahero, nagbibigay daw sila ng diskwento, binababaan nila yung pasahe dahil sa tumal daw ng pasahero. Ngayon, kapag peak season, tulad ng Semana Santa, maraming pasahero, sinusunod nila yung taripa. So nagkakaroon ng impression na itinataas nila yung pamasahe. Ngayon, maaaring ma-check yan ng mga pasahero doon mismo sa fare matrix ng mga bus company. Rafi, no, pwede nilang hiramin o kunin o tingnan mismo talaga yung taripa na nandun sa mga dispatcher para malaman nila kung tama ba yung pamasahing sinisingil sa kanila. Wala namang naging ganyang problema sa inspeksyon kanina ng LTFRB, pero nagpapaalala nga yung LTFRB sa mga pasahero na maging sila mismo dapat alerto, no, maging mapagmatsyag sila sa pamasahe, sa kilos ng driver, sa kondisyon ng sasakyan na kanilang sasakyan para makabiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya, kahit pa nakaantabay din yung mga otoridad para bantayan yung kanilang kaligtasan. Rafi. Okay, maraming salamat, Tricia Zafra.